Magandang araw mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa opisina ng Protected Management Bureau ng DNR at kasama po natin ang ating pambihead at nag-aalaga dito po sa station sa Mount Iglit, Baco National Park. Walang iba ka Hector Haragones. Haragones, magandang araw sir and salamat po. Magandang umaga po ang Rod. Rod muna, vlogger. Ayan. magandang umaga Rod, no? At welcome sa Mount Iglit National Park Protected Area Management Office dito sa Barangay Poypoy. Kamusta po kayo? Ay, okay naman po. Kayo po talaga yung nag-oopisina dito. Opo ang Rod, no? At mula nung last year August, nilipat kami dito sa opisina nung natapos ito. So itong opisina ito pinuntahan ng DNR. Enjoy ka rin ba dito? Opo, masaya dito. Aalamin natin bakit siya nag-i-enjoy. Una, bago ang kanyang opisina. Pero unahin natin, sir, bago ko ipakita ang bagong building mo, lalong-lalo na ngayon na Month of the Tamaraw, meron po tayong building na sasalubong sa ating kababayan. Ito ang nakalagay, Jurisdiction Map of Mount Iglit, Baco National Park. Sir, tell us something about the map at ituro mo sa amin ang mga dapat malaman ng public. So ito po yung mapa ng Mount Iglit National Park, yung matatagpuan sa gitna ng Mindoro, no. Ang protected area natin ay merong 106,655 hectares, 0.62 hectares, no. Then pagkatapos merong area sa part ng Occidental Mindoro na pinakamalaking area. Then sa part ng Oriental, meron ditong area ng sa part ng Oriental. So meron itong apat na municipality sa part ng Occidental at apat din sa part ng Oriental. Nandiyan po yung Sablayan, Kalintaan, Rizal at saka sa San Jose. Pagkatapos Oriental naman, Gloria, Bansod, Bungabong at saka Mansalay. So kung titingnan natin, sa part ng Occidental, ang pinakamalaki. Yeah. Pansin ko, parang ang Gloria maliit lang. Ang Gloria, sir, nasaan po yan? Iyan hanggang, is this part hanggang of... dito lang po. Ay, hanggang dyan lang. Napaka bulubundokin yung area na yan, sir. Opo. And then, ito pong Bansod, maliit din. Maliit din. Hanggang dito lang rin po. Bungabong, ito rin po. Hanggang dito. Mansalay. Mansalay. Pero makikita mo, 100,000, as in 100,000, sir. Opo, yan po ay 106,000 buong hectares. talagang kabundukan yan. Opo. May tao po ba dyan na masasabi nating damuong yung mga lowlander or ang mga katutubo ay nandiyan din sa loob? Dito po sa ibaba, sa part ng Poypoy at saka sa part ng Manuot, dito po yung may mga tao. So, ito mga mga kapatid natin dyan sa part ng Poypoy sa Manuot. Halos dito mga Tagalog. So, dito po sa mataas na parte na ito, halos dito ay mga katutubong mangyan. Talaga. Dito po yung mga katutubong buhid at buhid at saka dito sa mga part ng ng Manuot ay ang buhid bangon. Yan Ang po. pinaka main officer ng pinapakita mong mapa ay saan? Dito po siya sa part ng Poypoy. At nandito tayo ngayon. Ito po. Sa tingin mo, sir, kaya niyong isupervise ang lahat? Dito nakakonsentrate tayo dito sa core habitat. Oo. Pero dito patrolling na lang. Patrolling na lang. Opo. Pero dito sa part ng core habitat natin, meron siyang 2,000 hectares ay nandito yung mga rangers natin. Umiikot dito. Kasi dito maraming tamaraw. Every time na nakikita mo ang mapa, nasasabi mo bang ang yaman-yaman ng Occidental Mindoro? Opo. Dahil dito sa lugar na ito, dito ang pinakamaraming tamaraw na kung saan sa buong bansa, sa Pilipinas lang siya makikita. Sa Pilipinas, sa Mindoro lang siya nakikita. At sa Mindoro, dito po sa Mount Iglit National Park, ang pinakamaraming tamaraw. Na kung saan yan po ang tatak ng Mindoro. Pag sabi Mindoro, tamaraw. Pag nasasabi mong ikaw ang hepe, hindi ba mabigat ang iyong shoulder dahil para ang daming responsibilidad na nakaatang sa iyong balikat, Opo, Sir Haragones? Opo, medyo bigat-bigat. Pero kung ikaw ay nag-i-enjoy, yung bigat niya ay wala po yun. Yun ang Opo, maganda. maganda. Basta mahal mong trabaho mo, nag-i-enjoy ka, yan ang pinakamaganda. Yung bigat na yan ay naging magaan yan. Yeah. And then, syempre, papakita na natin ang bagong building mo. Sir, alam mo, ang dami ko ng panahong pumupunta dito sa Tamisan. Wala akong nakikitang opisina. Pero nagulat na lang ako sa unang pagkakataon, bumungad sa akin ang nakalagay, Protected Area Management Office, Mount Iglit, Baco National Park. Sir, ano itong nakikita ko? Ito po yung opisina ng Mount Iglit National Park, Protected Area Management Office, na kung saan dito po nag-opisina yung PASO, Protected Area Superintendent, at meron mga kasamahan mula sa admin and planning, field support at saka sa research, no. Dito nag-opisina. Sa ngayon ay nasa 60
na tao po kami dito. Wow, pasukin na natin, sir. Pwede po ba? So, pagpasok po ninyo, parang tour guide na rin po kayo ngayon, hindi lang bossing, ano? Wow. So, ang bubungad sa atin, sir, ay tell us something on the first station. Opo, sir. Ito po yung office natin, dito admin and management office. So, may mga staff dito, mayroon din head po. So, nandyan po ang picture ng ating mga officials. Nandiyan dyan po. So, functional talaga. And even ang personnel, sir, high moral sila kasi talagang, alam mo, opisina. Hindi lang opisina, state-of-the-art office. Opo, kasi meron tayo sa government kasi meron tayo sunod na regulasyon ng mga polisiya ayon sa civil service. Dahil malayo ho kayo sa bayan, parang may nasilip akong kitchen din. Opo. At maganda, sir, meron kayong talagang personnel, dignified, may kainan. Opo. And then, hindi na ho, parang hotel na rin po. Opo. Kayo na rin po nagluluto dito kasi walang restaurant eh. Ayan. Malayo sa bayan. Malayo. At syempre, sir, mayroong stair ako nakikita, pero bago po yan, ito po yung sinasabi ninyo, kayo po ito. Siya po ang boss, si Sir Hector. Tapos meron po siyang admin assistants at meron pong technical, field at administrative management. Well, tell us something about the hierarchy, at the same time, organizational structure ng Mount Iglit Baco Protected Park. So, ito po ay headed ng Paso. So, under po kami sa Penro. Sa kay Penro Ernie, no? Tanyada. Dito po sa kanya, Direction of Division, din pagkatapos itong Paso. May mga staff po siya. Meron kami tatlong unit. Technical and Research Development Unit, Field Support Unit, at saka Administrative and Admin Unit. No? So, dito na sa admin, sa technical, dito yung mga research natin. Halos ng mga HP activity natin, mga research natin. Sa ngayon, meron kaming cryptic mammals na research. Meron kaming blue environment sa research. Meron din kaming natapos na namin last year yung IAS, yung invasive alien species, bungarngar, kung paano natin i-eradicate, no? Gawa siya ng plano para alisin yung bungarngar dito sa loob ng protected area. Then para sa mga IAS, mga invasive alien species like mahogany, Gibellina, kasi dapat nawala dito sa atin sa loob ng protected area. At pansin ko, sir, bago po yan, may mga katutubo kayong personnel, ano? Talagang dineploy ninyo, katutubo, kitang-kita naman. Ano po ang ganda na kasama nyo ang katutubo sa trabaho? Opo, kasi lugar nila ito. Yes. Mas kabisado lang ang area. No? Then pagkatapos, ako nagpapasalamat sa PAMBI na nagpasa sila ng resolution. Na i-priority yung mga katutubo, basta qualified, priority sila sa hiring. Yes. Opo. Then pagkatapos, may isa kasi sa qualification ng opisina na dapat ang qualification ng isang empleyado, able to read and write. Alright. So, ginawa namin itong taon, na pinaaral namin siya sa ALS. Nag-request kami sa DepEd na kung pwedeng maglagay ng ALS dito, Alternative Learning System, para mag-aral itong mga katutubo na hindi nakapag-aral. So, ngayon po nag-graduate sila. Noong May. No? Congratulations sa kanila. At ang field support, ano pong ibig sabihin nito? Ito po yung mga rangers natin at saka nag-duty sa taas. So meron po silang duty doon isang linggo diretso 'yon. Bababa sila, pahinga, tapos another team naman na aakyat sa taas para mag-duty doon. One thing bago tayo umakyat, meron na rin ho ba silang mga allowances? Nagrereklamo pa ho ba sila kasi long before, alam mo ho, nag-retire pero walang natatanggap. So, ngayon po ba meron na rin silang konting natatanggap or full na natatanggap? Sa sahod nila po ay nandiyan na. Din pagkatapos kung magtrabaho sila, halimbawa, mag-travel sila, approve yung travel nila, meron silang natatanggap na per dime. Wow. Food allowance. Nag-improve na. Pero siyempre, nakikita natin yung mga mukhang familiar sa inyo. Mula kay Sir Bayangan, Coligado, Ordines, Aben, Diwa, Boyles, Ragindin, Dukil, Torado, at syempre, ang pinakagwapo ngayon, latest, at tatagal pa, protected area. Sir, mauuna ho muna kayo. So, ito na po yung staircase to heaven. So, ito po ang opisina nyo. Meron pa tayong merong. At balita ko, parang katatapos lang daw ho ng solar ninyo. Ngayon po ay September 27. Balita ko, parang ngayon lang daw natapos. Tell us something about the solar system. So ito pong solar natin ay napunduhan ng opisina, 600,000 no, para solar na buong office namin para medyo bawas gastos naman. Ilang kilowatt?
Hindi ko natandaan kung nagluwat ito, pero kaya niyang pandarin yung aircon. Okay. Ng aircon, Wow. lahat ng ilaw, kaya niya pandarin. Then pagkatapos, medyo makabawas-bawas sa gastos. At saka maliwanag na ito. Opo, maliwanag Oo. na ito. Well, kita natin, nandiyan dyan yung view. Papasilipin ko lang. Pero ang galing sir ng view mo, nakikita mo yung talagang may-ari ng lupa. Ang katutubo, ano? This is a common view. Para sa inyo, ordinaryo siguro. Pero sa mga bisita, talagang, wow, a sight to behold, no? At, pero ito, office lang. Hindi pwede itong for tourist accommodation, hotel, wala po ba kayong Wala pa ganon? kami ngayon. Pero dadating Ginagawa yun. ko pa sa likod. Dadating yun. Opo, dadating. Wow, parang nag-advance ako. So, sir, ito yung office mo. Andiyan dyan. Pwede bang silipin din namin ang office mo, sir? So, at saka office ng Protected Management Board. Sekretary na dito, sekretary. Dyan ang secretary, no? Ito po ang office ni sir, no? Talagang maiinggit ang Senro office ng San Jose. Ang ganda, sir, ano? So, ibig sabihin, pag maganda rin talagang opisina, nakakapagplano ka ng maganda. Opo, conducive sa sa paggawa no ng mga trabaho kasi alam mo kung sa isang opisina kailangan conducive sa lahat ng empleyado para makapagtrabaho ng maayos. At same time, hindi mo na kailangang magtipid kasi kuryente mo araw. Opo. Kaya okay lang mag-aircon, hindi siya luxury kasi ang araw nandiyan dyan. Nandiyan. Libre po. So ito po ang kanyang opisina. And then, ito ba meeting place niyo, sir? Ito ang conference room niyo na rin? And ang dito po sa, sir, nakata ko dito sa inyong conference room. Ito na rin po ang meetingan. Na-approve na rin, na-award na rin sa contractor. Gagawin dito ngayon itong linggo. Alright. Itong linggo papasok na po siya. And then, Office of the Protected Area Management Board. So, who is having an office here? Hasta ngayon ay nandito si Hi! Hello! Oy, talaga palang nandiyan kayo. Siya po ito. It's yung secretary of the board. ay isang secretary naka-field shop. Tapos ito si Render ay siyang SEPA namin. Nice meeting you, ma'am. Tapos meron pong field support units, Field support technical research units. Talagang functional. So, nakita natin almost. And then, sir, this is October na halos, at tayo po ay tama raw conservation month. Pero anyway, sir, pang ilang panahon mo na bilang head ng PAMBI? Bilang paso na Motiglit, higit 2 taon. 2 taon. Nag-start ako ng August 2022. So 23, 24 2022 tama. So higit 2 taon na. Masasabi mo bang naka-take off na yung pangarap mo? Nasa kalagayan. Gitna pa lang. Gitna na. So, sa ngayon, sir, unahin ko lang, hindi pa ho makakaakyat ang mga turista sa Mount Iglit Baco kasi mula pandemic yata parang hindi pa open ang Iglit Baco. Kasi yan ang tanong na nanonood sa atin. Is it open now? Bakit po nag-close? May pag-asa ba mong mabubuksan? Opo, ang kasi ang ng PAMBI na ayusin mo na yung sistema. Okay. Kasi dati medyo magulo yung sistema ng pag-akyat ng mga turista. Then pagkatapos ngayon, wala kasing ang tourism management plan ang Motiglit National Park. So sabi ng PAMBI, ayusin natin, pagkakaroon natin, pagandahin natin ang sistema, then open natin sa public, open natin sa tourist. Okay. Kasi